Sabi ng Iglesia ni Cristo na sila lang daw maliligtas tapos tayo hindi. I should say that it is a bunch of stupidity. Okay, magagalit baka may Iglesia ni Cristo rito. Impertinenting salita yun na sila lang ang maliligtas. Alam mo bakit? Eh, noong 1912, wala pa namang Iglesia ni Cristo. Di lahat ng tao doon, impyerno na, gano'n. Ha? At ngayon, di naman pa sila nakakarating sa lahat ng sulok ng mundo. Di lahat ng tao hindi nila marating, impyerno na yun. Sabihin mo, kayo lang ang maliligtas. Lalabas naman ang nasa langit, puro Pilipino. Ha? Napakakitid namang masyado ng kaisipang maniwala sa gano'n. Hindi mo napakyaw na nila langit, sila lang maliligtas. Kasakiman yun, napakamaling aral nun. Alam mo, malaking pagkakalusot sa batalan ni Mr. Manalo yung aral na yun. Kasi, alam mo kahit saan lugar ng mundo, may mga bata, di ba? Yung mga bata, maliligtas yun kahit walang relihiyon eh. Mga bata, sa Diyos yan, sabi ng Biblia. Walang kasalanan yan na malalaki, kaya dadalhin na sila ng Diyos sa langit yan. Sa mga maliliit na bata, ang kaharian ng langit. Tapos pag hindi naanid sa Iglesia ng Cristo, maliligtas, paano aanid sa yung mga Rusyanong bata? Eh, nabubuhay yun sa isang communist country. Paano yung mga batang Muslim? Yung mga batang MNLF, batang MILF na walang kamalay-malay sa relihiyon. Yung ba sa impyerno na lahat yung mapunta? Hindi totoo yun. Kaya mali yung paniniwala na yun na Iglesia ng Cristo. Paano na yung mga di narating ng pamamahayag nyo at yung mga di nakapakinig bago kayo lumitaw sa Pilipinas? Pwede ba silang maligtas o hindi? Paano na yung mga hindi naging miyembro ninyo bago anya kayo lumitaw noong 1914? Hindi tayo ang sasagot, kapatid na Romel, kundi ang banal na kasulatan o ang Biblia. At yan po ay sinagot na ni Apostol Pablo noon pa na mababasa po natin dito po sa Roma 2:12, 14 hanggang 15. Lahat ng nagkasala ng hindi saklaw ng kautusan ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon sa kautusan. Kapag ang mga hintil na walang nakasulat na kautusan ay gumagawa ng mga bagay na hinihingi nito, ito'y nagiging kautusan sa kanila kahit wala silang kautusan. Pagkat sa pamamagitan nito'y ipinakikita nilang nakasulat sa kanilang puso ang mga bagay na hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, pagkat kung minsan sinusumbatan sila nito, kung minsay ipinagtatanggol. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ang mga hindi saklaw o hindi inabot ng kautusan ay hahatulan hindi sa ilalim ng kautusan na nasa kasulatan, kundi batay sa kautusang nasusulat sa kanilang puso. Kaya ang mga hindi po inabot ng pangangaral ng Ebanghelyo ay hahatulan sila sa pamamagitan ng kautosang nasusulat sa kanilang puso o kanilang budhi. Mga kaibigan, ang mga tao po ay may nalalamang mabuti at masama. Ito po ang iniuudyok ng kanilang budhi dahil may kautosang nasusulat sa kanilang puso. Kaya ang mga tao po na hindi narating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo ay hahatulan po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kautosang nasusulat sa kanilang puso o budhi. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig at siya mismo ang may gusto na ang lahat po ng mga tao ay maligtas. Kapatid na Christian, ano ba ang isa sa mga katotohanan na dapat mo nang malaman at magawa ng tao para ang tao ay maligtas? Ito po, kapatid na Romel, ay ang katotohanan na ipinahayag ng Panginoon Kristo na mababasa po natin sa Juan 10:7 at 9 dito po sa Saling Revised English Bible. Kaya muling nagsalita si Jesus, "Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa.
Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Mga kaibigan, ang isa po sa mga napakahalagang katotohanan na dapat pong malaman at magawa ng tao para maligtas ay ang sinabi ng Panginoong Kristo sa talatang ating binasa na ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay magiging ligtas. Hindi po sinabing sumampalataya lang sa Panginoong Kristo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ay ligtas na. Kailangan po yun, pero kulang po yun. Kailangan po lakipan ng gawa ang pagsampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Linawin natin kapatid na Christian, alin ba yung gawa na dapat ilakip sa pananampalataya at pagtanggap ng tao sa Panginoong Sukristo para maligtas? Ayon po sa talatang ating binasa, ito po ay ang pagpasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, alin po kaya ang kawan na tinutukoy na doon po napaloob ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo? Yan po ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo at mababasa po natin sa Gawa 20:28 dito na po sa salin ni Dr. George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang tayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakalin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon po sa Biblia, ayon kay Apostol Pablo, ang kawan na kinapalooban ng mga taong pumasok sa ating Panginoon Kristo na pinangakuan niya ng kaligtasan ay ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, kapatid na Romel, bagamat ang Panginoon Diyos ay Diyos ng pag-ibig at gusto niya na ang lahat po ng tao ay maligtas, subalit siya ay makatarungan din. Opo. Ang ililigtas niya, mga kaibigan, ay yung sumunod sa kanyang kalooban sa paraan ng kaligtasan na itinuro ng Panginoon Kristo, ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Yon ay fair, kapatid na Romel. Opo. Ang unfair, mga kaibigan, o hindi makatarungan, pati yung hindi sumunod sa katotohanan at ayaw sa paraan ng kaligtasan ay ililigtas din ng Panginoon Diyos. Hindi po magiging makatarungan ang Diyos pagka po ganun.